Hello guys, magandang araw. Naranasan nyo na po ba ang mga ganitong pangyayari sa inyong mga business, sa inyong mga sariling printer na naggaganyan? Ayan po. Mapapansin natin, blinking siya. Ako po ay may mga ilang tutorial na rin po kung paano po gawin itong gantong klaseng problema ng printer. Ito po ay iba't ibang klase po. Pagka po meron pong problema na sabay nagbi-blink yung dalawang ilaw, at ito po ang problema na aayusin po natin ngayon is ito pong alternate blinking. Pag ganyan po yung problema ng printer, hindi naman po yan sira. Meron po tayong paraan na pwedeng gawin dyan. Marami po nagtatanong. Kailangan po natin ng laptop or desktop computer. So dito sa ating gagawin ngayon, ang gagamitin po natin ay laptop. Sa mga nagtatanong po kung pwede po yung cellphone, hindi po alam kung pwede po ang cellphone kasi hindi ko po natatry yun. At sa palagay ko po ay mahihirapan po pag cellphone po yung gagamitin po natin. So pagka po ganyan yung problema, ito po yung ating kailangan gawin. E&M DIY, let's go. E&M DIY. E&M DIY, let's go. E&M DIY, let's go. So ayun guys, magandang araw. Ako po si Elmer Hermoso. Welcome to NM Hermoso Channel. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano po inaayos itong ganito pong klase ng problema ng printer. Kung dati po, naiibigay ko po siya ng free. Meron po kasi ako dating website na napagkukuhanan ng mga resetter at ibinibigay ko na lang po ng libre po. Ilang taon po yun, simula po 2021 hanggang 2026 po. Nakapagbigay po ako ng free knowledge sa mga hindi marunong at saka yung website na pinagkukuhanan ng ating pong resetter. Sa ngayon, nagkaroon po ng problema yung website na pinagkukuhanan po natin kasi hindi naman po ako yung may-ari ng website. Limited na po yung nakakapag-download. Minsan po, meron time na may nakaka-download, meron naman pong time na hindi po maka-download. So, meron lang po akong na-save na file na resetter sa akin pong mga computer at yun po ay pwede ko rin pong i-share sa inyo kaya lang po hindi ko na po pwede i-upload dito sa ating YouTube yung link na pinagkukuhanan natin. Kung gusto nyo pong makakuha ng resetter, pwede nyo po akong i-message sa akin pong Facebook. Kaya nga lang po, hindi po 24/7 ako po yung nagpe-Facebook Kaya kung nag-message po kayo tapos hindi ko po agad kayo ma-replyan, ay pasensya na po. Pero kung hanggat maaari, basta't nakita kong may nag-message, re-replyan ko naman po, basta po available po ako. Kaya nga lang po, syempre po, maglalaan po tayo ng oras sa kada isa na hihingi po ng resetter. Kayo na po yung bahala kung paano nyo po mabibigyan ng kahit konting kapalit yung abala na gagawin po natin sa pag-chat po natin. Pag tatanong nyo po, syempre sasagutin ko pag kami tinatanong po kayo. Kayo na po yung bahalang magbigay ng kapalit para po doon sa abala. Sa mga magtatanong po, ito po yung aking Facebook account. Pwede nyo po akong i-message dyan. Kaya tulad lang po ng sinasabi ko, hindi po 24/7 ay nagfe-Facebook po ako. Kaya po kung hindi po kayo ma-replyan agad, ay pasensya na po. Pero hanggat kaya, hanggat pagbakante ako, magre-reply po ako. So ngayon, ang kailangan natin syempre, kailangan po meron po kayo USB ng printer, kasama naman po yung pagkabinili, kailangan po ng laptop or yung desktop. Kailangan po, meron po kayong internet, kasi hindi nyo po ako may chat pagka wala po kayong internet at hindi po kayo makakapag-download po nung isesend ko po na resetter po sa inyo. Tapos kailangan nyo po ng software na WinRAR. Yung pong, kasi nakasave po yung file, kailangan nyo po siya i-extract. So, yung iba po kasi nagtatanong sa akin bakit hindi raw po nila magawa kasi wala po silang WinRAR na nakasave sa kanila pong mga, walang software na WinRAR sa kanila pong mga laptop. So, hindi po sila makapag-extract ng file. So, hindi po pwedeng hindi i-extract kasi po, naka-zip file nga po yun. Pero po baka bago ka lang po dito sa aking channel, baka po makakatulong itong aking tutorial na ito sa iyo, please po, huwag po kalimutang i-like yung ating video at paki-subscribe yung ating channel para po maka 100,000 subscribers naman po tayo kasi po 95% po ng akin po mga viewers ay hindi po nakasubscribe kaya please patulong na lang po. Pag ganito po yung gagawin natin, syempre isaksak natin sa laptop yung ating pong printer. Make sure po na naka-install po ang driver ng printer sa inyo pong mga laptop bago nyo po gawin yon. Pag dinownload nyo po kasi yung ating resetter, ganyan po siya. Ayan po, naka-zip file. Ayan. Makapansin nyo, yan, zip file po. Ngayon po, kailangan nyo po yan i-extract. Right click, and then, ayan po, WinRAR.
dapat po may WinRAR yung inyo pong WinRAR, and then extract to L120. Yan. Extract to L120 para gumawa po siya ng folder. At pag nakagawa po siya ng folder, ayan na po yung folder na yon. Ayan, L120. Open lang po natin yan. Make sure na nakasaksak yung inyong printer. And then, double click mo lang po yan. And then, ayan, pili po kayo yung folder. Ito na lang kunin natin. At ayan, lalabas na po yung mga file na yan. Ito po ang kailangan natin na file. Ito, yung application. Ayan, L120 application. L120, L121, parehas lang po yan. Pwede po yan. Double click lang po natin yan. Ayan. Tapos, sabi ko nga po sa inyo, hindi po sira yung printer nyo. Ang problema po, na-reach nyo na yung limit na print ng inyo pong mga printer. So, kailangan nyo po, i-click itong particular adjustment mode. And then, ang kailangan lang po natin ay i-reset po yung ating ink pad counter. Ayan, click po ang waste ink pad counter. Tapos, i-click po ang OK. Ayan. Pag na-click yung OK, i-click nyo po itong main pad counter. Lagyan nyo po ng check. Ayan. Tapos, i-click nyo po itong check. Ayan. Mapapansin po natin, ayan, max po. 6,207 point. 6,207 point. 100%. Ibig po sabihin, na-max na talaga, nagamit na po natin yung kanya pong counter. So, kailangan lang po natin yan i-reset. So, na-click na natin yung check kanina. Ngayon, ang gagawin po natin, ilagyan po ulit natin ng check yung main pad counter. Ayan. And then, i-click natin yung, eto naman po, yung initialize. Pero bago ko i-click yan, papakita ko muna sa inyo. Ayan, nagbi-blink pa rin po ha. Ayan, nagbi-blink. Tapos, click natin yung initialize. When the OK button is clicked, counter will be initialized. Okay natin. Okay, ayan. Tapos, ayan ang lumabas. Please turn off the printer. So, off natin yung printer. Okay, ayan, off na. And then, click natin yung OK dito. Please reboot the printer. Sumunod tayo kung anong sinasabi niya. On daw natin yung printer. Okay. Narinig nyo, tumunog na yung head. And then, i-click natin yung, ayun o. Tumutunog na yung head. Click natin yung OK. And then, click natin yung finish. Okay. Tapos, i-close na po natin to. Close. Close. So, makikita natin yung printer natin. Ready to print na ulit. Wala na yung nagbi-blink-blink. So, sana nakatulong itong aking video. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!